Magandang araw sa inyo mga idolo. Pagkababa ni Irene sa helicopter ay kaagad itong niyaya ni Ju Hyun na mag-usap sa magandang lugar. Pagkapunta nila sa isang kainan ay makikita natin dito ang grupo nila Sungwoo na nakikinig sa pinag-uusapan nila Ju Hyun. Napatanong si Irene kung sinong tao ang pinapahanap ni Ju Hyun. Wika ni Ju Hyun na isang Koreano na nagngangalang Yoo Jae. At napatanong kay Irene kung alam ba nito ang nangyari dito. Sagot naman ni Irene na wala siyang naririnig na balita tungkol kay Yoo Jae. Nasabi ni Ju Hyun na hindi ito kilala ni Irene dahil si Yoo Jae ay gumagamit ng peking pagkakakilanlan. Napatanong ito kay Irene kung meron na ba itong nakuha na mga arts na ginawa ni Yoo Jae. Makikita sa mukha ni Irene ang saya pagkatanong ni Ju Hyun at sumagot ng ang kapatid niya na lalaki ay nakita na si Yoo Jae at meron parehas na interest. Ipinakita ni Ju Hyun ang litrato ni Yoo Jae kay Irene at sinabihan ng kung ito ba ang lalaki na kilala ng kuya ni Irene. Nagtataka si Irene pagkakita sa litrato, at napatanong kung ito ba talaga ang hinahanap niyang tao. Wika ni Ju Hyun ng oo, bakit kilala mo ba yan? At makikita din natin dito ang mga hangal na nakikinig sa pinag-uusapan nila Ju Hyun. Wika ni Irene kay Ju Hyun na syempre. Dahil itong si Yoo Jae ay dinaya ang kuya ni Irene sa ilang buwan lang ang nakalipas. Nagulat si Ju Hyun pagkarinig sa sinabi ni Irene at ang iniinom niyang juice ay natapon sa mukha niya. Wika ni Irene habang tinitignan ng litrato na nakita na daw niya itong bumisita sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagkakaalala ni Irene itong si Yoo Jae daw ay pagtitigan mo ay parang isang napakabuting tao. At nagulat ang pamilya ni Irene dahil sa ginawang pangdadaya ni Yoo Jae. Dahil ang kapatid ni Irene ay merong baniling arts ni Yoo Jae na ang hindi nila alam ito pala ay isang peke. At 20 na katao ay may parehas na arts sa kuya niya. Hindi na nagtaka si Ju Hyun dahil itong si Yoo Jae ay isang fraud king at lagi na itong nangdadaya sa panahon na ito. Wika ni Irene na hindi niya alam kung makikita o mahahanap pa nila si Yoo Jae. Nagulat ang ating bida at napatanong kung bakit. Nasabi ni Irene na patay na daw itong si Yoo Jae. Nasabi ni Irene na nahuli daw ito ng kuya niya na nangdadaya at ang kanyang mga kaibigan ay sinubukan itong habulin ng kanilang sasakyan. At ito daw ay nakabangga sa isang gator at tumagos at tuluyang nahulog sa bangin. Kahit na daw ang mga pulis ay nakapag-report na konfirmadong patay na si Yoo Jae. Para bang nawala ng gana ang ating bida sa mga sinabi ni Irene at napaisip na wala daw kwenta ang pangyayari. Dahil sa nakaraang buhay ni Ju Hyun mamamatay pa daw si Yoo Jae pagkatapos pa ng 5 taon. At napaisip ang ating bida na kung totoo bang patay na si Yoo Jae. At napatanong sa sarili kung ang hinaharap ba ay nagbago. Nasabi ni Ju Hyun na simula nung mabuhay siya sa pangalawang pagkakataon marami na ang bago. Dahil ang large tombs daw ay lumabas ng Indian. At sa ngayon na nakaharap niya na ito isa na itong Egyptian. Nainis si Ju Hyun sa mga nangyayari at nasabi sa sarili na hindi ito maaari. Dahil ang abilidad ni Yoo Jae ay sobrang kailangan ni Ju Hyun. Wika ng ating bida na susubukan pa daw nilang hanapin si Yoo Jae. Nagulat si Irene sa sinabi ni Ju Hyun dahil ang pagkakaalam ni Irene ay patay na talaga si Yoo Jae. Napangiting sinabi ni Ju Hyun na hindi pa yun patay dahil isang manloloko yun. Makikita natin dito ang isang reporter na nagsasaad din sa balita ng tungkol sa paglabas ng malaking tombs. Si Tae-jun ay nasa hospital ngayon dahil sa tinamong pinsala niya sa pakikipaglaban kay Ju Hyun. Wika nito na kahit na nagtrabaho siya ng maayos upang hindi malaman ng mundo ang tungkol sa relics hindi pera natupad. Dahil kay Ju Hyun ang relics ay tuluyang nalaman ng mga tao. Sa hindi inaasahan si Tae-jun ay bigla na lang sinigawan ang kanyang tauhan na sabihan ng mga doktor na pagalingin agad siya. Napatigil si Tae-jun dahil sa may isang lalaki ang tumawa dahil sa ginawa niya. Ang lalaking iyon ay nagngangalang Edward. Sinabihan nito ang tauhan ni Tae-jun na lumabas dahil may pag-uusapan sila. Napag-usapan nito ang paglabas ng tomb sa airport ng biglaan. Wika ni Edward na wala pa ring pinagbago si Tae-jun simula nung mag-activate ang kanyang relics. Sinabihan nito si Tae-jun na ang client niya ay inis na inis dahil sa mga naganap. Nagulat si Tae-jun dahil pati ang client ni Edward ay alam ang tungkol sa nangyari sa kanya. Tugon naman ni Edward na siya ang nagsabi sa mga client niya. Napatanong si Tae-jun kung ano ang mga sinabi ni Edward sa kanyang mga client.
Wika nito na hindi lang siya weapon dealer kundi pati na rin information dealer. Sagot ni Taijun na alam niyang walang paki si Edward sa kanyang mga sinasabi. Sinabihan nito si Taijun na ang kanyang relics ay isang immortality. Wika ni Taijun na hindi niya alam kung bakit ngayon ay hindi ito gumagana at ang pagkakaalam niya ito ay nagtamo ng malaking pinsala. Ay galit na sinabi nito na dahil ito sa Turnt Adong Juhian na yun. Pagkarinig ni Edward sa pangalan ni Juhian ay sinabihan nito na nakakainteresado ang pangalan. Dahil si Juhian daw ang nakapinsala sa immortality relics ni Taijun. Wika nito kay Taijun na ang problema nito ang kanyang relics na nagtamo ng pinsala at kailangan nitong maayos. Napatanong si Taijun kung may paraan bang maayos ang kanyang relics. Sinabihan ni Edward na ipapakilala daw siya nito sa restorer ng relics. At ang kailangan gawin lang ni Taijun ay mangulikta ng mga relics. At sabay sabing aalis na siya, habang papaalis ang dalawa na sabi ni Edward sa kanyang tauhan na tignan kung sino yung Juhian na yan. Sa kabilang banda si Eugea ay nabigla dahil bigla na lang may tumawag sa kanya. At napatanong kung ito ba si Edward. Kaagad na sinagot at nagsalita ng Edward matagal na napanahon ha. Wika ni Edward na bakit sobrang bilis ng pagsagot mo. At nasabi pa nito na siguro kailangan nito ng pera dahil kaagad na sinagot ang telepono. Napatawa si Eugea at sinabing tama ka dyan. Sinabihan nito si Edward na nadakip siya sa pangloloko at nagpanggap siyang namatay upang hindi siya habulin ng mga pulis. Si Edward ay napatawa sa mga sinabi ni Eugea. Wika nito na lahat na dinaya mo pati ang pagkamatay mo dinaya mo pa rin. Wika ni Eugea kung tumawag ba si Edward para sa isang trabaho. Sagot naman ni Edward ng oo dahil sa isang relics restoration. Para bang nawalan ng gana si Eugea pagkarinig sa sinabi ni Edward at nagsalita ng ang relics restoration ay isang nakakapagod na gawain. Wika ni Edward kung ang pagkita daw ng pera ay napakadali. Sinabi pa nito na ang nag-request ng trabaho para sa kanya ay ang chairman ng TKBM na si Taijun. Napatigil si Eugea sa sinabi ni Edward. At hindi makapaniwala sa narinig. Wika ni Edward ng oo siya ang nag-request at huwag ka na mag-alala sa pagbayad sa iyo. Tuwang-tuwa na sinabi ni Eugea ang katagang gagawin ko ang trabaho ko ng 100% na makakaya ko. Sa kabilang banda ay makikita natin dito ang grupo nila Juhian na nasa tapat ng art gallery. At nagtatanungan kung buhay pa nga ba talaga si Eugea. At ang art gallery na ito ay ito yung binigay ni Irene na address kung saan dito nalalagi si Eugea. Wika ni Juhian sa kasamahan na papasok na sila upang hanapin ang relics restorer. Pagkapasok nila ay kaagad sila binati ng isang babae ng magandang araw sa inyo mga customer. Kaagad itong tinanong ni Juhian kung narito ba si Eugea. Napatigil ang babae sa tanong ng ating bida. Wika nito na ang CEO nila ay wala sa office na ito. Napangiti na lang ang ating bida at napaisip na naramdaman niya ang presensya ni Eugea at nakakaramdam din siya ng isang relax aura. Sa pag-iisip ng ating bida ay bigla itong nagulat dahil sa biglaang pagsigaw ni Sungwoo sa babae at sinabing kung wala ba talaga dito ang kanilang CEO. Pagkatapos ng nangyari si Juhian ay tiningahan si Sungwoo dahil sa ginawa nito at napatanong kung ano ang ginawa nito. Pabulong na sinabi ni Juhian na narito sila upang palabasin si Eugea. At sinabihan nito si Sungwoo na gamitin ang kanyang utak. Humingi ang ating bida ng pasensya sa babae dahil sa inastang di kaaya-aya ni Sungwoo. Wika ng babae na hindi niya alam kung ano ang pakay nila dito. At sinabihan nito sila Juhian na ang CEO nila ay namatay sa isang car accident. Biglang inilabas ni Juhian ang isang bag at sinabi na hindi maaari na si Eugea ay tuluyan nang namatay. At sinabi na kung ano na ang gagawin niya sa mga gamit niya. Nagulat ang babae sa kanyang mga nakita. Napaisip ang babae na ang dami nito at ang iba pa dito ay nasa high rank na relics. Ito pala ay ang bag na puno ng mga relics ni Juhian. Wika ni Juhian sa babae kung alam ba niya ang mga ito at sinabi na tulungan siya na maayos ang mga ito dahil matataas ang mga kalidad nito. Wika nito na kung maaayos ba ng babae ang kanyang mga relics. Nag-isip ng malalim ang babae sa mga sinabi ni Juhian. Wika nito kay Juhian na mag-ante ng ilang segundo dahil pupunta muna siya sa palikuran. Napaisip si Juhian dahil alam na niya na gagawin talaga ito ng babae. Ang babaeng ito ay ang assistant ni Eugea na si Yoon Minhee.
Ito ay mas sabik pa kaysa sa kay Yoo-jae. Dahil sa ginawang pagmamadali ni Yoon Min-hee na pagtanto ni Joo Hyun na buhay pa talaga si Yoo-jae. Tinawagan ni Yoon Min-hee ang kanyang CEO dahil may problema daw sila isang Relax. Napatanong si Yoo-jae kung ano ang pinagsasasabi nito. Wika ni Yoo-jae na pauwiin na ito dahil may malaking deal siya sa TKBM. Sinabi ni Yoon Min-hee na nasa 10 Relax ang dala ni Joo Hyun at ang iba pa dito ay nasa high rank na mga Relax. Napatigil si Yoo-jae pagkarinig sa sinabi ni Yoon Min-hee. Napangiti na lang si Yoo-jae dahil isa naman daw itong mapagkikitaan. Sinabihan ni Yoo-jae si Yoon Min-hee na idala ang mga Relax sa restoration room para daw makagawa siya ng peking Relax na kagaya ng kay Joo Hyun. Sa kabilang banda humingi ng pasensya si Yoon Min-hee kay Joo Hyun dahil sa pinag-antay daw nito si Joo Hyun ng matagal. Sagot naman ni Joo Hyun ng ayos lang. Kaagad na kinuha ni Yoon Min-hee ang bag na naglalaman ng Relax dahil ay dadala na sa restoration room. Sinabi ni Yoon Min-hee kay Joo Hyun na bago niya idala sa restoration room ang Relax magbibigay muna siya ng isang kasunduan. Kailangan daw muna itong tignan sa kanilang machine. Kaagad naman sumang-ayon si Joo Hyun sa kasunduan ni Yoon Min-hee. Nagulat si Sung-woo dahil sa biglaang pagsang-ayon ni Joo Hyun. Wika ni Sung-woo na bakit ibinigay ang lahat ng Relax paano kung nakawin yan sa atin. Inilabas ni Yoon Min-hee ang isang papel na kung saan ito ang magiging kontrata at presyo ng mga Relax. Wika ni Joo Hyun kay Sung-woo na nakakuha daw sila ng malaking isda sa kanilang patibong. Wika ni Sung-woo na paano daw siya makikipag-deal sa ganitong sitwasyon kung ang lahat ng Relax ni Joo Hyun ay nasa bag. Napatigil si Joo Hyun at napaisip. Wika ni Joo Hyun na titignan na lang nila kung magiging matagumpay ang kanilang plano o hindi. Pagkadating ni Yoon Min-hee sa restoration room ay kaagad nitong inilatag ang mga Relax. Namangha si Yoo-jae sa kanyang mga nakita at napasabi ng sila ay naka-jackpot. Wika nito kay Yoon Min-hee na naging mabuti daw ang pagtawag niya sa kanya. Napatanong si Yoon Min-hee kung hindi ba sila mahuhuli sa gagawin nilang pangdadaya. Inutusan ni Yoo-jae si Yoon Min-hee na bantayan sa labas sila Joo Hyun dahil sisimulan na niya ang paggawa ng peking Relax. At matapos niyang utusan ay sinimulan niya na nga ang paggawa sa mga peking Relax. Si Yoo-jae ay isang magaling gumawa ng peking Relax na hindi agad mapapansin ng may-ari at ito ay tumatagal ng 12 oras. Habang tinitignan ni Sung-woo ang kontrata naiinis ito dahil sa sobrang mahal ng Relax restoration. Sinabi pa nito na kahit isang gasgas lang sa Relax ay umabot daw ng 10 million won. Wika ni Joo Hyun hindi naman daw niya ito babayaran. Sa kanilang mahabang paghihintay napatanong si Joo Hyun kay Yoon Min-hee kung ayos na ba ang kanyang mga Relax. Sagot ni Yoon Min-hee na pasensya ka na dahil ang Relax ay nagtamo ng malaking pinsala kaya hindi namin ito maaayos. Pagbukas ni Joo Hyun ng bag napasabi ito ng kung sa ganon. At biglang itinapon ni Joo Hyun ang bag at nagsikulat ang mga peking Relax. Si Yoon Min-hee ay natakot sa ginawa ni Joo Hyun. Wika ni Joo Hyun na galit anong katarantidohan ito. Napatanong si Sung-woo dahil bigla na lang nag-iba ang ikilos ni Joo Hyun. Wika ni Joo Hyun sa kasamahan na ang babaeng ito ay ipinalit ang peking Relax sa tunay na Relax. Si Yoon Min-hee ay nanginginig sa takot dahil sa reaksyon ni Joo Hyun. At napaisip kung ano na ang kanyang gagawin. Dahil sa takot nito ay kaagad nitong itinuro kila Joo Hyun kung nasaan ang tunay na Relax. Makikita natin sa loob ng restoration room si Yoo-jae na pinakikinggan ang kaguluhan sa labas. Napasabi ito ng kung bakit nalaman nila Joo Hyun na peke ang Relax. Sa kanyang pag-iisip ay bigla na lang nahampas sa kanya ang pintuan at ito ay nagsanhi ng kanyang pagtilapon sa sahig. Pagpasok nila Joo Hyun ay bumungad sa kanila si Yoo-jae na kinakabahan. Sa ilang sandali ay inutusan ni Joo Hyun ang kanyang Relax na itali si Yoo-jae. Habang nakatali si Yoo-jae ay tinanong ito ni Joo Hyun kung nasaan ang kanyang mga Relax. Kaagad namang sumagot si Yoo-jae nang inilagay niya daw sa vault at sumigaw ng pakawalan na siya. Habang tinitignan ni Joo Hyun si Yoo-jae na nagpupumiglas na sabi ni Joo Hyun na manahimik ka dahil kukunin ko muna ang mga Relax ko. Pagkabukas ni Joo Hyun ng vault napasigaw si Yoo-jae at dumakapaniwala dahil sa napakadaling nabuksan ni Joo Hyun ang vault. Nasabi pa nito na kung ang pagpunta ba dito ni Joo Hyun ay may purpose talaga. Wika ni Joo Hyun habang hawak ang bag na si Yoo-jae ang nagsimula kaya siya daw ang tatapos.
Napatingin ito kay Eugea na nagpupumiglas at napaisip na si Eugea daw ay malaki na ang pinagbago kaysa sa dati. Dahil sa nakaraang buhay ni Ju Hyun, si Eugea ay isang magaling na artist. At sa kanyang paglipat sa paaralan ng Amerika, ang art na pinagtunan niya ng pansin ay bigla na lang nawala at ang kumuha nito ay ang kanyang guro, na nagngangalang Richard Chang. Simula nung nakuha ni Richard Chang yung art ni Eugea ay dito na nagsimula ang pagiging sikat niya sa buong mundo. At habang sikat na si Richard Chang, si Eugea naman ay puno ng galit at pagseselos dahil sa ginawa ng kanyang guro. Dahil doon nag-iba ang pagkatao ni Eugea at nagsimulang mangdaya ng mga tao. At ang counterfeit relics ay tuluyang naging kay Eugea. Dahil sa relics na yun, si Eugea ay tuluyang naging mangdaraya. Napapaisip na lang ang ating bida sa kay Eugea na hindi niya ito makakausap ng matino at hindi niya rin ito mapipilit. Ang ating bida ay pinipigilan lang ang kanyang galit sa kay Eugea at nasabi sa sarili na hindi niya ito mapipilit na sumunod sa kanya. Si Ju Hyun ay biglang inilabas ang Shakespeare pen at tinanong si Eugea kung alam ba ito. At sinabi nito na itong Shakespeare pen daw ay nagiging totoo ang mga sinusulat nito. Napatanong si Eugea kung ano ang gagawin ni Ju Hyun sa kanya. Sa ilang sandali ay isinulat ni Ju Hyun ang pangalan ni Eugea at kung ilang taon at sumapit ng matinding sakit habang nakatali. Pinagpawisan ang mga hangal sa kanilang mga nakita dahil nangyari nga ang isinulat ni Ju Hyun. Pagkatapos nun ay nakaramdam si Eugea ng matinding sakit. At sinabihan nito ang ating bida na hindi na niya kukunin ang bayad sa restoration fee at susundin niya ang lahat ng sasabihin ni Ju Hyun. Napangiti na lang ang ating bida dahil ito daw ay epektibo. Nilapitan nito si Eugea at sinabihan ng gagawa daw siya ng kasunduan upang mabuhay pa si Eugea. Matapos yon ay sumang-ayon nga si Eugea sa kasunduan ni Ju Hyun. At ang inilagay na pangalan ni Eugea sa papel ay isang blonde guy. Nasabi ng ating bida na ang exclusive contract ay isang magandang salita. Wika ni Eugea na kaagad daw siyang pupunta kapag tumawag si Ju Hyun at hindi na daw siya tatanggap ng iba pang trabaho at napatanong kung anong kasunduan ito. Napatingin sa kila Sung-woo at nasabi na tanungin na lang ito upang malaman niya. Pinatahimik ni Ju Hyun si Eugea at sinabing kung ilan daw ang bayad sa restoration fee at sinabi na kung $6 million ba. At sinabi pa nito na bibigay siya ng bonus sa tuwing makakapag-restore siya ng relics at pati na rin ang pangangailangan niya ay ibibigay ni Ju Hyun. Si Eugea ay parabang hindi pa gusto ang mga sinabi ni Ju Hyun. Sinabi ni Ju Hyun na hindi na daw siya makakahanap ng ganitong kasunduan dito sa mundo. Biglang tumayo si Eugea at sumigaw ng kung meron ka bang kapangyarihan upang ibigay sa akin ang mga pangangailangan ko. At hindi niya daw alam kung totoo ba o kasinungalingan lang ang lahat ng pinagsasabi ni Ju Hyun. At biglang tumakbo upang tumakas. Napatanong si Sung-woo kung hahabulin ba niya ito. Wika ni Ju Hyun ng oo at sinabi pa na huwag maging maaris sa paghuli kay Eugea. Habang papatakas si Eugea tumawag ito sa kay Tae-jun at parang may balak na magpatulong dito. Sinabi ni Eugea na kung kailangan daw ba niya ng relics restorer at bumigkas nang gagawin niya ito. Napatigil si Tae-jun at inutusan ang kanyang tauhan na patayin ang TV. Nagsalita si Tae-jun ng matagal na panahon simula nung huli tayo nagsama sa isang trabaho. At sinabi nito na sisimulan na nila ang detalye ng kasunduan nila. Habang sa pag-uusap nila biglang may narinig si Tae-jun na ibang boses na parang nagkakagulo. Habang nagpupumigla si Eugea na sabi ni Ju Hyun na ibigay sa kanya ang telepono. At biglang sinabihan si Tae-jun ng president sa tingin ko kailangan mo ng relics restorer. Nagulat si Tae-jun dahil parang kilala niya daw itong boses. Wika ni Ju Hyun kay Tae-jun na huli na siya dahil si Eugea daw ay isa na niyang exclusive repairman. Nagalit si Tae-jun dahil sa narinig at biglang tinapik ang telepono na kung saan nagulat ang kanyang tauhan.